Sinalungat ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagdawit kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa issue ng flood control anomaly. Sa pulong balitaan kasi ay sinabi ng Pangulo na hindi nila inilagay sa listahan ng mga mambabatas na pananagutin si Romualdez dahil puro aligasyon ang ibinabato sa dating Speaker at wala pang matibay na ebidensya. Sinabi ni Tino sa panayam ngayong araw na dapat humarap at panagutin si Romualdez sa usapin ng korupsyon, partikular sa flood control dahil mahalaga ang naging papel nito sa pagpasa sa pambansang budget. Ang mga congressional insertions at saka yung mga kickback ay nangyari dahil sa mga insertions or amendments ng mga kongresista, ng mga senador at ng Malacanang. So lahat yan dapat managot. Hindi lang dapat ma-focus sa isa sa mga sangay na ito. Ipinaliwanag din nito na tadtad ng insertions ang budget at lumobo ang unprogrammed appropriations kaya malaki ang pananagutan ng Pangulo. Kung may congressional insertions, meron namang unprogrammed appropriations na presidente ang direktang nag-aaproba. Pinakamalaki ito noong 2023 and 2024 at more than 3,000 flood control projects ang direktang inaprubahan ng presidente sa panahon yun. Umamin siya rito, magtapat at managot kung may makikita na corruption sa napakarami o sangkatutak na mga flood control projects dito. Samantala, ipinagtanggol naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno ang pahayag ni Marcos at binigyang diin na tama lang na magpakita muna ng ebidensya bago magdawit ng kung sino-sino sa flood control scam. Punto ni Puno, hindi naman miyembro ng Bicameral Conference Committee si Romualdez at wala ring nailalabas na ebidensya na mayroon siyang direktang kaugnayan sa anomalya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.